Nag-alerto ang diktadurang Kubano at nagsimulang ihanda ang mga pamilya sa posibleng pananakop ng Amerika habang pinapakita ng Havana ang tapang ngunit itinatago ang takot. Noong ika-26 ng Mayo, 2026. Ang mabigat dito, hindi lang ito lumang talumpati laban sa Estados Unidos, kundi opisyal na utos mula sa Depensa Sibil ng Cuba na naguutos sa mga tao na maghanda ng backpack, radyo, tubig, pagkain, dokumento, gamot, gamit sa kalinisan at mga gamit ng bata para sa posibleng pag-atake militar. Pero dito rin nahuhuli ang rehimeng ito. Humihingi sila ng gamot kahit walang laman ang botika, ng pagkain sa pamilyang gipit, ng alternatibong enerhiya sa isla na laging brownout at ginagawang parang paghahanda ang sariling kapabayaan. Tumindi ang pressure dahil hinigpitan ng Washington ang tono nito laban sa Havana. Ayon kay Marco Rubio, mababa ang tsansa ng kasunduan sa Cuba. Lalong tumindi ang tensyon dahil sa paratang ng Amerika kay Raul Castro. Habang ang rehimen ay umaakto na parang alam nilang muling naging sentro ng pansin ng Estados Unidos ang isla. Ipinapakita ng balita ang mga paglipad ng pagmamatsyag at mga operasyong paniktik sa paligid ng Cuba, kaya't kumikilos ang mga pinuno ng komunista na parang nagsimula na ang pagkubkob bago pa lumitaw ang tropa. Ano ang diktadura? Bakit hindi nila sinasabi sa tao at bakit inihahanda ng Havana ang mga pamilya kahit di nila mabigay ang pangunahing pangangailangan? Paano mabubuksan ng pagsiklab ng rehimeng ito ang susunod na kabanata laban sa komunismong Kubano? Sasabihin ko na sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Isinagawa ng pambansang Estado Mayor ng Depensa Sibil ng Cuba ang paghahanda sa pagsasanay ng Meteoro 2026. Ayon sa rehimen, ang utos ay para protektahan ang buhay sa panahon ng pag-atake, ngunit sa katotohanan, isa itong babalang pampulitika. Ang diktadura na dati ginagamit ang banta ng Amerika para magpakilos ay gumawa na ngayon ng rutinang pang-emerhensya para sa mga pamilya. Tinatalakay sa gabay ang proteksyon para sa bata, matanda, buntis at may kapansanan. Malinaw din na gusto ng gobyerno na panatilihin ang mga tao sa alerto. Ang dating takot sa mga talumpati na yun ay nasa dokumento at gabay na sa bawat tahanan. Naging bag, naging silungan, naging tagubilin para mabuhay. Malaki ang kontradiksyon dahil humingi ang rehimen ng gamot sa mga tao pero walang gamot sa mga botika. Humihingi sila ng tubig sa mga pamilyang may putol-putol na supply. Humihiling sila ng radyo at alternatibong enerhiya sa isla na laging binabahan ng brownout. Humihingi sila ng pagkaing pangkagipitan sa bansang maraming tao ang araw-araw na lumalaban para sa pangangailangan. Nagpapanggap na produktibo at mapagkalinga ang diktadura pero mismong listahan na ito ang nagpapakita ng laki ng sakuna. Ang karaniwang Cuban ay tumitingin sa abisong ito at alam niyang hindi lang ang posibleng aksyon ng Estados Unidos ang problema. Ang problema ay ang araw-araw na hirap dahil sa kakulangan sa kuryente, tubig, gamot, mababang sahod at dekadang kontrol sa politika. Sinisikap ng pamahalaang Cuban gawing pambansang paglaban ito pero makikita na kinakabahan ang rehimen sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa presyon mula Washington, muling naging sentro ng militar, diplomatiko at intelihensyang atensyon ang isla. Ayon kay Sekretary ng Estado Marco Rubio, noong Mayo 21 maliit ang tsansa ng isang napagkasunduang solusyon sa Cuba, kahit mas gusto pa rin ng Washington ang diplomatiko na paraan. Inihayag ng Estados Unidos ang paratang laban kay Raul Castro na nagtaas ng tensyon sa politika ng dalawang panig. Ginawang usaping pambansang seguridad ang mensahe ng Amerika. Hindi ito simpleng pagtatalong ideological. Mabigat ito sa Havana dahil alam ng rehimeng Cuban na wala na silang estratehikong kaluwagan. Dumarating ang presyon mula sa investigasyon, parusa, pagmamanman, tensyong diplomatiko at kubanong diaspora na nagmamasid mula Miami. Para sa komunistang pamunuan, anumang kilos ng Amerika malapit sa isla ay senyales ng panganib. Para sa ilang Kubano, ito ay pag-aabang. Pag-asa na sa wakas ay matamaan na ang lumang estruktura. Ang pinakanakakainis na detalye para sa rehimen ay ang paggalaw ng mga eroplano ng Estados Unidos sa paligid ng Cuba. Ayon sa pagsusuri ng The Wall Street Journal na binanggit sa balita, ang mga eroplano at drone ng pagmamanman ay umabot ng higit sa 150 oras na operasyon mula noong ika-4 ng Pebrero na may higit sa 20 intelligence flights na malapit sa isla.
Ang mga flight na ito na karaniwang konektado sa pagmamanman at pangangalap ng impormasyon ay nagpalakas ng pressure sa Havana. Hindi lang ito basta impormasyon, kundi pati na rin ang mga nasa itaas. Sa Havana, hindi lang ito basta eroplano na dumadaan sa radar. Ang mga flight na ito kadalasan ay para kontrolin ng lahat, makita ang pagmamanman at koleksyon ng impormasyon ng malapitan para sa kanilang mga pasilidad at ruta ay ang pinakamahalaga bilang babala. Ang paghahanda ay lumalabas din matapos ang mga naunang pahayag ng mga opisyal ng Cuba na umaamin na ang Havana ay naghahanda para sa posibilidad ng isang sagupaan, kahit na sinasabi nilang hindi nila itinuturing na malamang ang ganitong sitwasyon. Noong Marso, sinabi ni Vice-Kanselor Carlos Fernandez de Cosio na wala muwang ang Cuba kung hindi ito maghahanda sa militar na agresyon. Ipinapakita ng pahayag na hindi lang propaganda ng diktadura sa lansangan ng isyung ito. Alam nilang tunay na panganib na ang isyu sa kanilang kalkulasyon, pero pilit ng rehimen na ayusin ito nang di inaamin ang kahinaan. Pinag-uusapan ang soberanya pero tinatago ang pagbagsak. Depensa naman pero kulang sa suporta ang mamamayan. Nagsasalita ng paglaban pero di matiyak ang pangunahing pangangailangan. Ginagamit ng diktadura ang gabay para sa pamilya para magkaisa sa pamamagitan ng takot. Ganitong-ganito ang ginagawa ng mga rehimeng may crisis. Kapag kulang ang pagkain, binabanggit ang panlabas na kaaway. Kapag nawawala ang kuryente, binabanggit ang sunog at bantang imperial. Nawawalan ng bisa ang propaganda kapag araw-araw nang kumakatok ang realidad. Hindi kailangan ng mga Cuban na mga leksyon kung paano makaraos dahil hindi nga sila makabili ng pangunahing produkto. Araw-araw na niyang tinitiis ang sistemang nangakong magdadala ng pagkakapantay-pantay pero nagdulot lang ng pagdepende, pagmamatyag at kahirapan. Ipinaghahanda rin ng Havana ang mga militante para sa posibleng mobilisasyon. Hindi lang karaniwang pamilya ang kinakausap ng rehimen tungkol sa banta na agresyong militar. Nakikipag-ugnayan siya sa lokal na komite, mga ahensiya ng seguridad, estruktura ng partido, militar, pulis at mga kawani ng gobyerno na tapat sa estado. Ang tagubiling ito ay nagsisilbing lumihan ng kapaligiran ng kahandaan, ngunit layunin din itong palakasin ang panloob na kontrol. Sa ganitong malaking krisis, natatakot ang diktadura sa panlabas na aksyon at panloob na pagsabog. Ang isang populasyong gutom, pagod at may alam ay maaring maging mas mapanganib para sa rehimen kaysa sa anumang talumpati mula sa Washington. Ang presyur ng Amerika ay nagtutulak sa Cuba na ilantad ang kanilang mga alyansa. Ang paglapit ng isla sa Rusya, China at Iran ay naging sentro ng mga alalahanin sa seguridad ng Estados Unidos. Binanggit ng mga ulat ang drone, kooperasyong militar at mga dayuhang estruktura ng intelihensya na konektado sa teritoryo ng Cuba. Para sa Washington, ginagawang issue ng panrehiyong seguridad ang Cuba, hindi lang dating pagtatalong pampulitika mula ang Cold War. Para sa Havana, delikado ito dahil tinatanggal ang rehimen sa comfort zone nila. Hindi na lang tinitingnan ng isla bilang mahirap na diktadura, kundi bilang masilang punto sa Caribbean. Tumutugon ang pamunuan ng Cuba sa pamamagitan ng protesta, talumpati at pampublikong mobilisasyon. Naitala ang mga kilos protesta bilang suporta kay Raul Castro sa Havana, kabilang ang mga ginanap malapit sa Embahada ng Amerika na dinaluhan ng sundalo, kawani ng gobyerno at mga taga-suporta ng rehimen. Ang pagkilos na ito ay nagsisilbing pagpapakita ng lakas, ngunit nagpapakita rin ito ng pag-aalala. Ang mga diktadura ay inilalabas lamang ang kanilang makinarya sa lansangan kapag nararamdaman nilang kailangan nilang magpakita ng lakas at magpakilos ng karamihan sa mga mamamayan. Ipinapakita ng isla ang isang diktadurya na sinusubukang ihanda ang mga tao sa isang sitwasyong ilang dekada nitong sinasabing handa na nitong harapin. Pero ngayon, kailangan nitong hilingin sa mga pamilya na dumiskarte para mabuhay gamit ang mga bagay na hindi naman ibinibigay ng mismong sistema. Ang isla ay marupok, bantay sarado at politikaw na naipit. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong ma-inform ka araw-araw gamit ang katotohanan. Ang news links ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.